ang aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWPL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rule. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Pilipino ako, sa puso't diwa. Ang buhay ko sa bayan ay tataya. Pilipinas na aking bansa. Ang iwanan kay hinding-hindi magagawa. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahing kayumanggi. Di papayag na ikaw ay maaglahi, kahit dugo ang maging sukli. Para sa bayan, tungkulin ko'y gagampanan ng buong tapat at walang mag-iimpot kailanman. Ginulat ako ni engineer. Okay, ngayon po ay 12 araw sa buwan ng Marso taong kasalukuyan. Isang oras na naman po tayong magkakasama-sama dito po sa palatunto ng Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan, in partnership with Northern Police District headed by the Action Monday author, Police Colonel Benliner Capili, DDDO, NPD. At sa ating District Director, Police Brigadier General Rizalito Gapas. And with the Eastern Police District Director, Police Brigadier General Attorney Wilson Asueta. Isang oras po tayo magkakasama-sama. Maaari niyo po kaming panoorin live sa FB DWBL live streaming Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. At sa YouTube at sa inyong talapihitan sa radyo DWBL 1242 kHz. So this time, bago tayo pumailan lang, atin pong bubuksan ang programa ng Bible verse coming from our Bless Our Cups. Yes, isa na namang mapagpalang Tuesday afternoon. Okay, this is a blessing that we can always begin our program sa salita ng Diyos at sa panalangin. So I greet and I speak blessings sa PNP, NPD, EPD family. Ang topic natin ngayong March ay karunungan or wisdom. And hindi naman kaila sa atin, we live in a world that's just full of confusion. And because of confusion, minsan nagre-result ito sa chaos. So, I think very timely na magbigay tayo ng konting panahon to talk about wisdom, especially the superior wisdom, okay? The heavenly wisdom that cannot be matched by any learnings dito sa mundong ito, na nanggagaling sa Panginoon sa kanyang salita. Guidance and principles kasi, they help us determine what to do. Pag meron tayong guidance,
and meron tayong principles na tama, hindi lang basta prinsipyo. They guide us what to do, where to turn when we face crossroads in life, and we're able to also discern what is best. Okay? So, yan ang nagagawa ng wisdom. And bago ko po i-share yung Bible verse, something for us to ponder upon. No? Alam natin na ang Diyos, we know that He is like a master designer. Okay? Tingnan nyo yung design ng creation. No? Napaka-complex pero napakaganda. The design of the human body, the design of space, the design of the ecosystem. He's a master designer and also a perfect orchestrator. And His word says that this master designer God, this perfect orchestrator, Almighty God, has a wonderful plan for us. Okay? He does not intend to harm us. He is not really up to bring us to destruction. And if we're looking for wisdom, if we're looking for someone to teach us how to live life, if we're looking for wisdom on how to raise our children, how to build our family, patuloy nating ipanalangin yung ating mga pamilya, So if we need wisdom to strengthen our family and to make our family a happy home, how to navigate through the complexities of life, hindi ba tama lang na bumalik tayo sa Almighty Creator, the Master Designer, and the Perfect Orchestrator? So here's our Bible verse today. It's found in Matthew, okay? It's found in Matthew chapter 7, and it's verse 24, okay? Verse 24. Ang nagsasalita dito si Jesus, okay? Matthew 7:24. And binanggit niya itong verse 24, after niyang magbigay ng series of lessons, after niyang magbigay ng may mga principles on how to live life, how to face the challenges, how to make decisions that are godly. Now, sabi ni Jesus Christ, pagdating sa verse 24, listen to this, napakaganda nito. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Mga kaibigan, hindi lang porque marami tayong alam, marami tayong na-store sa ating mga isipan, sa ating brains, ay tunay na marunong tayo. Ang tunay na marunong, sabi ni Jesus Christ, yung nakarinig, yung natuto, and wag nating mamiss ito, puts them into practice, that person is considered wise. Okay? We may have absorbed a lot of godly advices, Bible knowledge, spiritual insights, learnings from our friends and fellow officers, yung mga sharing of our experiences natin. Pero kung yung mga bagay na yon ay hindi natin, yung mga learnings na yon ay hindi natin napapamuhay, we won't let these learnings change our ways for the better, then we still remain as foolish. If we want to be truly wise, what we learn from life, from our experiences, much more what we learn from the Word of God. We live, okay? We apply. We live by these principles. Once again, our Bible verse, therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Blessed Tuesday, everyone. Father God, thank you for this reminder. Thank you, Lord, for your word and also for the learnings. And help us, Lord, give us wisdom so that we can apply them in our daily lives and become better and become a blessing, Lord, to our fellow men and give glory to you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you. Okay, maraming salamat. Yan po ang ating Bible verse coming from Pastor Saris Fidel.
Okay, this time, sabi ko nga ipapakilala ko muna yung aking co-anchor, but then we would like to extend our congratulations. Pagbati po sa ilan nating mga opisyal, gayon din sa mga successful board passers, and at the same time, congratulations sa PNPA Class 96, Kaagapay Class 96 on their 20th year serving the Filipino people. Mamaya, pa-plus natin, no? Okay, sabi nga po, may charming and lalong pumapayat na aking co-anchor, none other than Police Major Darius Agmalio, PIO, Eastern Police District. Once again, ma'am, magandang hapon sa iyo. Of course, babatiin ko na rin po ang ating Chief PNP, Police General Benamin Acorda Jr., sir. Ang ating Regional Director ng NCRPO, Police Major General Jose Milencio Nartatis Jr. Ang ating District Director ng Eastern Police District po, Police Brigadier General Wilson Asueta, ang Command Group po. Police Colonel Oscar Asildo, ating DDDA. Police Colonel Leonard Luna, ang ating DDDO. At ang ating CDDS, Police Colonel Jonathan Calixto. Binabati ko na rin po ang District Director ng Northern Police District, ma'am. Police Brigadier General Rizalito Gapas at ang DDDO ng Northern, isa sa mga idol ko, ma'am, Police Colonel Benliner Capili. Sir. Okay, happy viewing kay Kano. Finally, nakita ko pangalan mo. And syempre sa ating kapamilya LBKM kay Police Colonel Anthony Gantang. Viewing yung ating EPD reporter. Syempre magandang tanghali sa aking isa pang co-anchor, si Police Captain Ami Chu, PIO ng Northern Police District. Okay, this time we are going to flash the pictures, the names ng nais po nating i-congratulate on their well-deserved promotion. Okay, yan yung sa recruitment natin, for the medical. Okay. Talagang may sariling mundo si engineer. Okay, we would like to extend our congratulations sa ating mga distinguished Lakan awardees, Ayun. So, iisa-isahin natin sila, partner. Ayun. Bakit ganun, Kung kailan... Sige lang. Ang ating, we would like to congratulate the team Lingkod ng Bayan Kaagapay ng Mamamayan headed by the author itself. Police Colonel Benliner Capili is a proud member of PNPA Kaagapay Class 96 also, Congratulations sa ating mga Lakan Distinguished Awardees, Lakan Rufino M. Santiago Jr., BJMP Admin Senior, Kaagapay Class 1996. Lakan Alma J. Abakahin, Bureau of Fire Admin, Kaagapay Class 1996. Lakan Renel R. Sabaldica, PNP Admin, Kabalikat Class 1998. Lakan Julius C. Suriben, PNP Admin, Kabalikat Class 1998. Lakan Christine D. Kula, Bureau of Fire Admin, Tanglaw Lahi Class 1999. Lakan Raycon L. Garduque, PNP Operations, Boclod Diwa Class 2001. Lakan De Anri R. Francisco, PNP Operations, Boclod Diwa Class 2001. Lakan Vincent Chris B. Bangwa, PNP Admin, Sambig Kiss Class 2003.
Yan yung ating Bureau of Fire and Protection Director. Congratulations also. Siya si Lakan Alma G. Abakahin for Fire Chief Superintendent. Congratulations po. So once again, muli natin kinocongratulate ang Kaagapay Class, PNPA, Kaagapay Class 1996, wherein the author, the action man, is a proud member of Kaagapay Class 1996. Congratulations on your 28 years anniversary serving the Filipino people. Okay, nice nating i-congratulate itong batang to, licensed criminology board passer, no? Congratulations kay Alia San Juan Harlego Tomas. Alia San Juan Harlego ng Tomas Claudio Colleges. Board passer po siya, and saludo ko sa magulang niyan, lalo-lalo na po yung ina. She deserved to be a proud mother, no? She raised yung mga batang yan, may kapatid din niyang pulis, all alone. So yan, partner, pumapasok yung ating girl power. Once again, LBKM congratulates Alia San Juan Harlego. O di ba, partner? At ang ating pong panauhin ay again, inspired by the girl power, no? Sabi ni partner ko kanina, superwoman daw. Pero mamaya po natin ipapakilala. Everyone is so excited, no? Para po alamin at makadaupang palad ang ating panauhin. So once again, congratulations to each and every one of you. Siyempre, happy viewing kay Ma'am Kat. At sa staff ni DDDO, si Mang Fugan, at sa inyong lahat na wala na naman yung listahan ko, Rolly, Robin. Ang programa ito ay sa atin ng Tuburan Coffee, owned and operated by Mayor Aljun Diamante of Tuburan, Cebu. At ng GMT Engineering Services, located at 3rd Street, Pasagana Homes, Giginto, Bulacan, owned and operated by Milani Peña Capos. Also, thank you kay Congressman Sunny Lagun of Ako Bisaya Party List. Thank you very much, Congressman. So this time, atin na pong ihatid ang ilang pag-uulat mula po sa bulwagang pambalitaan ng Northern Police District, mula po kay Patrolwoman Glazel Ann Esperanza. Kamakailan ay nakibahagi ang mga tauhan ng Northern Police District sa isang blood donation program na inorganisa ng Philippine Blood Center na ginanap sa SM City, Grand Central, Caloocan City. Ang Philippine Blood Center ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagtiyak na palaging may sapat na supply ng dugo para sa mga nangangailangan. Maging ito ay para sa mga pasyente na sumasailalim sa operasyon, nakikipaglaban sa mga sakit o naharap sa mga emerhensiya, at sa pamamagitan ng paglahok sa programang ito, ang ating mga tauhan ng Northern Police District ay may mahalagang hakbang sa pagsuporta sa layuning ito. Kalinisan, kalinga at inisyatiba para sa malinis na bayan, Clean Up Drive Program. Nagkaisa muli ang iba't ibang ahensya mula sa national at local na pamahalaan matapos muli magsagawa ng Clean Up Drive para sa programa ng DILG na kalinisan o kalinga at inisyatiba para sa malinis na bayan. Ito ay naayos sa kampanya ng Bagong Pilipinas na nagpapalakas sa pangako ng Estado tungo sa isang malalim at pangunahing pagbabago sa lahat ng sektor ng lipunan na ginanap sa Barangay Daang Hari, Coastal Dike, Navotas City. Pinangunahan nito ni DILG Secretary Benjamin Abalos Jr., Navotas Mayor John Ray Chanco. Nagtulong-tulong ang mga kapulisan, BJMP at BFP kasama mga residente ng lugar, volunteers, mga estudyante at iba't ibang mga advocacy group. Ito ay isang malaking tagumpay sa pangangalaga ng kalikasan, ligtas na kapaligiran para sa lahat
at pagpapakita ng pagmamahal sa ating kapaligiran para sa hinaharap. At bilang pagdiriwang naman sa buwan ng mga kababaihan na may temang Lipunang Patas sa Bagong Pilipinas, kakayahan ng kababaihan patutunayan. Ang NPD ay nagsagawa ng Zumba para sa mga kababaihan. Ang pagsasagawa ng Zumba ay hindi lamang isang paraan ng pag-eensayo. Ito rin ay isang paraan ng pagkakaisa at pagtibayin ang samahan bilang mga babaeng pulis sa Northern Police District. Sa pamamagitan ng ganitong aktibidad, ipinapakita ng mga babaeng pulis ang kanilang dedikasyon hindi lamang sa kanilang tungkulin bilang tagapagtanggol ng bayan, kundi pati na rin sa pagtangkilik sa kalusugan, pagbibigay ng inspirasyon sa iba, at pagsusulong ng mga advokasya para sa kababaihan. Ito lamang ay isang mga hakbang ng Northern Police District upang patuloy na palakasin ang ugnayan sa komunidad at itaguyod ang pagkakaisa sa pagitan ng kapulisan at mamamayan. Para naman sa operational accomplishment, naaresto na ng mga kapulisan ang isa sa mga suspect na naloob sa isang bangko sa Binondo noong July 11, 2019. Bandang alas 5 ng hapon noong Marso 6, taong kasalukuyan, ang mga tauhan mula sa NPD District Special Operation Unit ay nagsagawa ng warrant of arrest sa lungsod ng Valenzuela at ito ay nagresulta sa kanyang pagkakaaresto. Na-recover din sa suspect ang iba't ibang ID na may magkakaibang pangalan. Napag-alaman din na ilang beses na siyang nakulong. Patuloy pa na tinutugis ang mga nasabing kasabwat ng mga suspect. Ang Northern Police District ay pinagtitibay ang determinasyon na ipagpatuloy ang paglaban sa krimen at hulihin ang mga gumugulo sa kapayapaan at kaayusan ng lipunan. At yan po ang mga balita mula sa NPD Team Kamanava. Kaagapay mo, Patrolwoman Glacelan Esperanza. Okay, maraming salamat kay Patrolwoman Glacelan Esperanza. And this time, atin naman tanggapin ang pag-uulat mula po sa Eastern Police District mula kay Patrolwoman Jenny May Dolor. Ang mga estudyante ng Nagpayong High School at Kapitolyo High School na kasalukuyang nag-undergo ng immersion sa EPD, kasama din ang mga intern student ng Arellano University, ay sumailalim sa Youth Leadership and Empowerment Seminar na may temang How to be Youth. Ang programa ay isinagawa sa EPD Headquarters Multipurpose Hall. Katuwang ang mga miyembro ng Bless Our Cups, Pasig, na pinangunahan ni Pastor Burley B. Gomez. Sa nasabing aktibidad na ibahagi sa mga estudyante ang iba't ibang leksyon patungkol sa buhay at pagkilala sa ating Panginoon. Nagkaroon din ng mga activity at palaro na sa dulo ay may breakout session upang may bahagi ng mga estudyante ang mensaheng kanilang natutunan sa nasabing aktibidad. Samantala, matagumpay naman na nagtapos ang mga estudyante ng Nagpayong High School at Kapitolyo High School sa Project Ready Lecture. Sila ay kasalukuyang nag-i-immersion sa EPD para sa kanilang K-12 subject. Ang lecture ay pinasinayaan ni Police Major Darius Agmaliw na layuning maituro sa mga estudyante ang laban kontra iligal na droga ng PNP. Paano ito maiiwasan at ano ang pwedeng maitulong nila sa pagpuksa ng iligal na droga sa kanilang pamayanan. Ang mga aral na ibinahagi ng kapulisan ng EPD ay magsilbing inspirasyon sa mga estudyante at maging gabay nila sa buhay upang sila'y mailayo sa masamang dulot ng iligal na droga. At dumako naman tayo sa naging operasyon ng EPD. Baril at mga bala na kumpiska ng mga tauhan ng Pasig PNP. Sa bisa ng search warrant, arestado ngayon si alias Celso, residente ng Barangay Manggahan, Pasig City. Matapos itong makuhaan ng baril at mga bala sa loob mismo ng bahay nito ng mga tauhan ng Pasig City Police Station Substation 8. Matapos basahan ng kanyang karapatan ang sospek, mahinahon naman itong sumama sa mga pulis. Dinala siya sa Pasig City Police Station Custodial Facility habang hinihintay ang pagdinig ng kanyang kaso sa korte. Ang PNP ay patuloy sa pagpapaigting ng kampanya laban kriminalidad at pagtugis sa mga may sala sa batas. At yan po ang mga naging kaganapan dito sa Team EPD Pamamarisan. Kaagapay mo, Patrolwoman Jenny May Dolor. Okay, maraming salamat kay Patrolwoman Jenny May Dolor.
Nais muna natin magpasalamat kay Didi, kay DDDO, kay COP Valenzuela, at kay Acopa Valenzuela, kay Police Major Amor Cerrillo, at sa aking buddies PSSG Randy Molina at PSSG Ryan Lester Villanueva. Inyo po natatandaan, binalik na ulit nila ako sa Valenzuela, partner. So magandang tanghali pa rin, and thank you very much kay ED, LTFRB, Attorney Bob Pay, gayon din kay Attorney Eric Valero, Chief Legal LTFRB, at kay Attorney CJ Marbella, Chief TED. Okay, may nagpipicture taking doon, no? Okay, this time, partner, atin na pong ipi-play ang ADP ng Bureau of National Fire Training Institute. May natutulog sa kangkungan. Nag-lunch naman kami. Okay, ang programa itindog sa atin ng Tuburan Coffee, owned and operated by Mayor Aljur Diamante of Tuburan, Cebu. At ng GMT Engineering Services, located at 3rd Street, Masagana Homes, Giginto, Bulacan. Owned and operated by Melanie Peña Capuz. And thank you also for the support kay Congressman Sonny Logon of Ako Bisaya Party List. Once again, congratulations po, no, sa ating PNPA Kaagapay Class 1996 on their 28th year anniversary, 28 years serving the people of the Philippines. Superintendent Belinda Bailases Echave, the first female Lieutenant General in the history of the Philippine National Police Academy, who also stood firm as a top 2 of her class, Kaagapay, of PNPA Class 1996. Even before entering the academy, she was a Bachelor of Science in Statistics student at the University of the Philippines, Diliman. After graduating from the academy, she pursued various trainings and education programs that enhanced her competence and leadership skills. She took Public Safety Officer, Basic and Advanced courses, Master in Government Management, Master in Public Management, and she also graduated with the degree of Master in Public Safety Administration from the Philippine Public Safety College, with medals in academic excellence and research writing. As she embarked her journey having the rank of Fire Inspector, she had assumed various significant positions in the Fire Service, delivering her competence to the people in the Bureau, making vital contributions to its development and modernization. Her dedication to professional growth, coupled with her outstanding performance, has not only earned her accolades, but also left an indelible mark on the progress of the Fire Service. As a current NFTI Director, she oversees the Institute's programs, development of its infrastructures, improvement of courses, and beyond. Under her leadership, NFTI has excelled in producing competent fire service professionals. Her dedication extends beyond administrative roles. Despite societal perceptions, Fire Chief Superintendent Belinda Pio Chavez's leadership proves that women can excel in public service, offering a unique sense of empathy and compassion. Her remarkable journey is a testament of her depth of expertise, passion, and leadership abilities. Now, to showcase what a woman of her league can do, as the NFTI Director, she made it her passion to actively demonstrate the tri-skills to the trainees of Fire Basic Recruit Corps, not just to teach, but also to inspire and challenge the modern firefighters. She strives to promote life-saving skills by teaching basic life support. Inspiring modern firefighters to go through heights of competence by descending herself using basic rope rescue techniques.
and showing that she is a high-caliber lady firefighter, demonstrating the proper firefighting operational procedures. She demonstrates courage and competence and never ceases to radiate her positivity to young firefighters, proving her excellence that soon will be expected from them as graduates of the NFTI. In a field often dominated by stereotypes, her courage and commitment breaks down barriers, proving that women can showcase strength and dedication that goes beyond limits. Nakakashock yung ABP ni Ma'am. Ma'am, how to be you daw po. The superwoman. The ever first Lakan General of Kaagapay Class PNPA Kaagapay Class 1996. We have with us, no? Thank you for giving us this opportunity on behalf of the author, Police Colonel Benliner Capili. Maraming salamat po sa pagkakataon. Ngayon po ay aming ihahatid sa inyo ang superwoman behind the audio-visual presentation. Starstruck ako doon, partner, ha? With us is Fire Chief Superintendent Belinda B. Ochave, Director, National Fire Institute. Ma'am, magandang tanghali po. With me is my co-anchor, Police Major Darius Agmalio, PIO, Eastern Police District. The magandang girl power. Yes, Congratulations. magandang hapon po, Miss Flory Gabitan, and of course, Police Major Darius Magmaliw. Agmaliw daw man. Agmaliw. Darius Agmaliw. Okay, ma'am, bago tayo pumailan lang, batiin mo muna si ma'am. Yes, ma'am. Welcome po sa Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan, ma'am. Of course, napakadaupang palad po natin na makasama isa sa mga. Gaya-gaya, nakadaupang palad. Yan daw ang tatak ko, ma'am. Superwoman. Oo nga, superwoman. Nakita natin yung no wonder, no, na superwoman ang title ni ma'am. But first and foremost, siguro, bigyan muna natin, partner, we would like to congratulate. We are celebrating the National Women's Month, no? And we are congratulating all the powerful women in entire, no? In the entire world, no? Pero bago yan, nice muna natin pabatiin si Fire Chief Superintendent Ochave. Sa ating mga gilaw na tigapakinig. We are being viewed worldwide. Nasa YouTube po tayo at sa radyo at sa FB Live. Ma'am, please go ahead. Oh yes, binabati ko po ang aking mga kasama dito sa office sa National Fire Training Institute. Ang akin pong deputy, si Senior Superintendent Jerry Berte. Kasama po yung aking mga staff, si Trish Sarilla, si Nick Bataglan, Jello Ramoran, and si Froilan Hernandez. And nagpapasalamat din po ako kay Colonel Capili na siya pong instrument para ma-invite din po niya ako dito. Okay, napaka-interesting nung natin because this is the Fire Institute, no? Marami din tayong mga kabataan ngayon na maaaring maingganyo, no? Na maging isang fireman. Okay, this time, nais muna nating alamin mula kay Chief Superintendent Fire, Chief Superintendent Ochave, yung ano po ba at kailan po ba itinatag ang Fire Institute? Okay, ang National Fire Training Institute po ay tinatag noong October 2, 1978. Oy,
October 2, 1979. October 2, 1979, meron na pong National Fire Service Training Center noong panahon po na yon, na ito po ay nasa Marikina City. And then, lumipat po kami ng Camp Vicente Lim nung nagkameron po ng DILG Act of 1990. Nawawala ba na audio si ma'am? Okay daw. Okay. Ma'am? Wala, nawawala siya na audio. Ayan po ma'am, okay na po. Okay, ayun. So, yun out of curiosity kasi merong ika nga yung query natin kay ma'am about the Fire Institute, natatag pala ito since 1979, so may katagalan na rin, and we're supposed marami na tayong mga fireman sa linya ng Philippine National Police. So siguro partner, bago ko tatanungin ko muna kay ma'am yung basic, tapos kung ano yung nais mong itanong kay ma'am. Ma'am, ano po ba yung mga requirements para makapasok sa kursong ito? So, kailangan po pumasok muna tayo sa Bureau of Fire Protection as Fire Officer 1. Okay. Opo. Kailangan po, college graduate po siya, and then kailangan po, meron pong eligibility second level, pwede pong civil service professional, pwedeng fire officer exam passer, pwede rin po na isa kang board passer, kagaya po ng mga criminologists, teachers, engineers, meron din po nga po pasok sa aming accountant, gano'n. And yes, opo. And then, meron din po kaming lateral entry. So kung isa ka pong doctor or isa ka pong pare, isa ka pong lawyer, pwede ka pong pumasok sa amin. Pero ang rank mo na po is senior inspector na po. Okay, salary alam niyo grade 24. Go ahead, ma'am. Salary grade 24 na po yon, yung senior inspector na rank. So partner, yung sa lateral entry na banggit ni ma'am kanina, no? Parang I suppose siguro alamin din natin kay mama, kasi marami din tayo mga professionals outside, no? Who aims also pumasok through lateral entry, no? Sabi ni ma'am kanina, you have to have at least yung college sa degree. Pero ma'am, sa fire po ba applicable din na kapag magla-lateral entry ka, kailangan may na-i-render ka na serbisyo, no? Nagamit mo na yung profession mo outside before entering for a lateral entry. Yes, ma'am. Kasama po yan sa qualification standards na sineset aside po ng Civil Service Commission na kailangan may experience requirement na po siya as doctor, as lawyer, or as chaplain, yung mga pari po natin. Not limited sa pagiging chaplain, pwede rin po yung mga pastor. Kasi di ba may iba-iba naman po tayong religion. Or imam, ganun po. Okay, partner. Baka meron kang nais kumustahin kay ma'am. Nai-starstruck ka kay ma'am. Nakita niya yung mga ma'am kanina yung mga rappelling niya. Ang taas, ano? Okay, go ahead. Meron siya nais. I was din kanina na-amaze po ako sa mga sa ABP natin, ma'am, talagang woman empowerment talaga, no? So, ma'am, tanong ko lang po, medyo di naman po personal ito, no? So, alamin natin, Ma'am Flory, sa ating guest. Ayan na naman, ma'am, Sekreto na naman ni ma'am, how to be successful, how to be you. Ma'am, ano ba yung mga best motivational leadership style nyo o abilities as a lady commission officer po para sa lalong productive at effective sa araw-araw ng trabaho natin, ma'am? So, okay po. Ako po bilang isang leader po ng aming National Fire Training Institute, ang ina-apply ko po na principle is yung transformational leadership. Ito po yung ina-encourage ko yung aking mga kasamahan na matransform nila yung sarili nila. Kasi di ba pagpasok naman natin sa trabaho, alam na natin dapat ko ano yung mga gagawin. So binibigyan ko sila ng pagkakataon na sila po yung mag-innovate
mag-develop ng mga ways on how to improve themselves na naka-align po sa aming mandate sa National Fire Training Institute. So, hindi ako yung nasusunod. Hindi yung ako lang. Okay. Kasi minsan, magagaling po yung mga staff natin. Minsan, marunong sila, marami silang alam. So, from them, nakakakuha po ako ng mga ideas. Okay. Very humble si ma'am. Okay po. So, include na po dito yung refinement of character siguro, ma'am, ng mga tauhan natin, ma'am, no? So, Opo, syempre nagsisilbi tayong magandang halimbawa sa mga kasamahan natin. Sabi nga nila, hindi mo mapipreach yung hindi mo ginagawa. At saka, kung mapapansin niyo po, na-apply naman sa lahat, hindi sila sa salita tumitingin yung mga kasamahan natin sa gawa. So, awa po naman ng Diyos, kahit papano, nakaka-deliver naman po ako ng maayos na trabaho. So, doon naman nila nakikita yung quality po ng work na ine-expect ko rin sa kanila. Okay. Alam mo, partner, ano rin tayo, no? Amazed tayo talaga dahil sabi nga, yung ating mga outstanding women na nasa law enforcement and national security ay kina-congratulate natin. But then again, siguro nais natin alamin muna kay ma'am naman para na rin sa kabatiran ating mga kababayan. Ma'am, ano po ba yung mga programa at proyekto na isinasagawa ngayon ng National Fire Institute para po sa lalo pang ikagaganda ng inyong serbisyo sa ating mga mamamayang nag-aaral sa Bureau of Fire? So, ang National Fire Training Institute po, Ma'am Flory and Major Agmaliw, ito po ay in charge sa mga mandatory trainings na requirement po ng ating ng Bureau of Fire Protection. So, ito po ay 7. Nag-umpisa po kami sa pinakamababa at pinakamahirap na training. Ito po yung Fire Basic Recruit Course na 4 na buwan po namin ginagawa. And then we have the Fire Junior Leadership Course, FJLC, 2 months po ito. Fire Senior Leadership Course, 2 months din po ito para po naman po sa mga ranggong SFO2 na mapopromote sa ranggong SFO3. And then meron tayong Fire Officer Candidate Course. Ito po yung 4 months training course para sa mga SFO4 na papunta naman po ng ranggo na officer or inspector rank. And then we have the Fire Officer Orientation Course. Ito po yung mga para po sa mga lateral entrance natin na bagong pasok po ng lateral entry with the rank of inspector and senior inspector. This is 45 days. And then meron tayong officer courses po, Fire Officer Basic Course and Fire Officers Advanced Course. So, ang program po namin, nung nag-pandemic, nag-shift kami into online training. Meron po kaming 5 courses po na online training po ang ginagamit namin na venue. Kasi po, medyo naging convenient na rin sa amin at mas naging effective. At the same time, may challenge din po kasi kami ng facilities. Medyo kulang po ang facilities. So, we shifted to online training. Ito po yung Junior Leadership Course, Senior Leadership Course, Officers Basic Course, Officers Advanced Course, and then yung Officers Candidate course po namin, hybrid po siya. Mix po siya ng online at saka ng face-to-face. And So, then, go ahead, ma'am. Go ahead. yes, opo, sorry po. And then, nagkameron din kami ng mga satellite campuses. Okay. During my time, nagkameron po kami ng Region 5 Satellite Campus in Ligao City, kung saan meron po kaming ginaganap na Fire Basic Recruit Course. Meron din po kami sa Region 10, Impasugong Bukidnon, FBRC din po, and Region 12, Takurong, Sultan Kudarat. Yun po. Okay, meron silang satellite offices and I suppose nagsimula ma'am yung ating parang yung online training partner, no? Yung binabanggit ni General kanina, yung online training. Nag-start po ba ito during COVID season?
Yes, ma'am. Tapos nakita po ng management na medyo malaking tulong siya sa pag-address sa mga kulang sa trainings na mga uniform personnel ng Bureau of Fire. So, ang ginawa po namin, tinuloy-tuloy po namin yung online. It doesn't mean pala, partner, na although halimbawa tapos na yung COVID, we are at least nakakaluwag-luwag na ngayon. Siyempre, of course, yung online natin is a little lesser na lang kasi mas maganda pa din yung face-to-face. So it doesn't necessarily mean na hindi nagawa yung training, nagawa ng paraan through online. And we congratulate your office sa ganun po dahil tuloy-tuloy ang pag-aaral ng ng ating mga firemen. Curious lang ako, General, dahil may ilan po tayong newly graduate and newly board passers ng criminologies, kailangan po ba, ayun, tapos na sila, passer. Then, paano daw po? Direkta po daw ba silang mag-enroll sa National Fire Institute or they have to pass through or they will still look for yung kota-kota, partner? Oo. Ma'am? Clarification lang po. Yes, Ma'am Flory. Kailangan po mag-a-apply sila sa mga regional offices nila kung saan po sila nasasakop. So, kung taga Batangas po siya, sa Region 4A, sa Region Calabarzon po siya mag-a-apply. And then, pag nakapasok na po sila, saka po sila mapupunta sa National Fire Training Institute para po magkameron ng Fire Basic Recruit Course. Ayun. Oo nga pala. Meron Mag-a-apply separate na not necessarily na gusto kong mag-enroll doon. May basic procedure. Okay, partner? Yes, ma'am. Itong region, may satellite office po kayo dito, ma'am, sa Region 5 and 10. Oo. Ito po ba, ma'am, ay operational po ba? Kung halimbawa gustong doon mag-apply yung graduate po ng CRIM at saka nakapasa pa ng board, pwede pong pumunta dito sa mga region na to? Opo, sir. Ganito yon. Kung gusto niyo po mag-apply sa amin sa Bureau of Fire, pupunta po kayo kung saang region po kayo nakakasakop. Kung halimbawa taga Camarines Norte ka, so syempre Region 5 yon. Sa Region 5, regional office ka mag-a-apply. Na ang opisina po nila ay nasa Legazpi City, Albay. And then if taga Bacolod ka, syempre ang opisina po naman Region 6 yon. So ang opisina ng regional office ng Region 6 is dun po sa Iloilo City po. Okay. So ang procedure pala, mag-a-apply ka kung saan ka region naroroon. But the training itself is dito sa kila ma'am, kila General Ochabe. Yes, ma'am. Opo. Tama po ba? Yes po. Basta makapasok po sila sa Bureau of Fire. Ang training po ng FBRC Fire Basic Recruit Course, yun po yung unang training ng uniform personnel dito po sa amin sa National Fire Training Institute. And meron po kaming 4 na campuses or may 4 po kaming training satellite campuses na pwedeng puntahan. Yung main office namin, which is in Camp Vicente din, Calamba, Laguna. And then we have in Region 5, Ligao City, Albay. Region 10, Impasugong, Bukidnon. And Region 12, Tacurong, Sultan Kudarat. So hinahati po namin yung mga trainees namin doon sa 4 na satellite offices namin. Okay. Partner, we would like to congratulate Ma'am Ochabe, siguro may we ask General Ochabe to please share with us also, kahapon lamang ay meron siyang dinaluhan na activity diyan sa Region 4A, ma'am. Tama po ba? Ay, opo, ma'am. Naging po ako guest of honor. Congratulations. Go ahead, ma'am. Naging guest of honor po ako sa sa Women's Month flag raising ceremony nila. Medyo mabenta po ako pagdating po ng Marso. Kasi po Women's Month po, so nai-invite po tayo sa mga program, sa mga flag raising, ganun po. Minsan po online lang, yan po, kahit naman po sila.
nila. And alam niyo ba, ma'am, ako po kasi dahil bilang director po ng NFTI, lahat po ng estudyante ko, kinakausap ko Oy, nagahang si ma'am. Sabi ko, magtanong kayo lahat. Kahit tungkol sa math, kaya ko sagutin. Basta, maka-inspire din lang po sa kanila. And, syempre po, parang responsibility ko po yun. Ma'am, alam nyo kasi, you are really an inspiration, ano? Kasi bakit ka mo partner, ano? Sabi nga, marami naman tayong generals, of course, na babae. But having her as the first Lakan General of PNPA Class 96, no? Kaagapay Class 96. Na-impress tayo. At isa pa, nabanggit ni Ma'am Ochabe kanina, ni General Ochabe, na mabenta siya pag buwan ng Marso. It's because of it's a National Women's Month, and at the same time, ma'am, fire prevention month yun, ma'am, di ba? Panahon din. Opo, ma'am, totoo po. Fire prevention month. Oo, magkarugtong, ano, yung doon mo tuklasin ngayon how successful and how powerful the superwoman Police Chief Superintendent Ochabe, and at the same time, how successful naman nakakapag-graduate sila ng mga magagaling na firefighters. O di ba, ma'am? Yes po, ma'am. Okay, so this time, partner, hindi rin lingid sa ating kaalaman, ano, na natanong na natin kay ma'am partner yung basic and everything. Siyempre, no, hindi rin mawawala sa katanungan natin, partner, yung 5 focus agenda ng ating Chief PNP. How is it applied na with sa tanggapan naman ng ating butihing direktor ng National Fire Institute, ma'am? Yung ating pong 5 focus agenda ng ating Chief PNP. Yes, ma'am. Opo, kami po na mga taga Bureau of Fire is always in support with the Philippine National Police. Yung 5 focus agenda po na ating Chief PNP when it comes to ICT development, yung mga ganun po, ma'am. And then, naka-focus po ang aming National Fire Training Institute para ma-develop po ang ating mga firefighters na parati pong naka-assist po and naka-support sa PNP. And at the same time po, ganun din naman po si PNP sa amin pag may mga mutual may mga mutual needs, mga mutual po na mga pangangailangan or support na kailangan ibigay sa isa't isa, naka-assist din po sila sa amin, ma'am. Okay, partner? Ma'am, continuation po yung tanong ni Ma'am Flory kanina. No? Paano po natin napapangalagaan yung moral and welfare ng ating mga tauhan sa BFP, ma'am? Okay, ang moral and welfare po, continuously nagbibigay kami ng mga recognition sa mga magagandang nagawa ng notable accomplishments of our BFP personnel, lalong-lalo na po yung mga nasasakupan ko. So, pag may mga activities po kami, nag-issue po kami ng mga medals, mga medalya ng mga papuri, medalya ng kasanayan, ng kagalingan. At the same time po, kung hindi man namin maibigay kasi minsan limited po yung ating mga funding o whatever, pero meron po kami ng director's time and then nagbabanding po kami ng mga staff ko. Siyempre, may mga kanya-kanya yan na mga kantahan or mga kasiyahan kasi hindi naman po sa kaalaman natin na hindi naman lahat ay nadadaan sa meeting o sa seryosong mga usapan. May mga bonding moments din po kami na ginagawa or ginagawa namin to once a month po sa akin yung sa staff ko. And then, meron din po kaming mga team building activities para ma-strengthen yung institutional policy at institutional development ng NFTI. Okay, go ahead, partner. Yes, ma'am. Maraming inipon na tanong ang aking partner, ma'am. Go ahead. Akala ko magpapaparlor, no?
Ma'am, meron kasi tayong na-interview na isang COP, no? Opo. Oo, isang COP na ang kanyang award, no? Sa kanyang mga staff, ma'am, talagang impressive naman on our part as we are the women, no? Ma'am, nagpapaparlor siya, nagpapakulay ng mga buhok ng kanyang mga staff. Iniisip ni Major Agmaliw na baka isa yon sa benepisyo, pribilehiyo na naibibigay din ng ating butihing direktor ng NF, National Fire Training Institute. Ma'am, hinahanap ni Ma'am, Major. kami po kasi, mababaw lang ang kaligayahan namin. Masaya na kami sa magkasama-sama lang kaming kumakain ng masarap na food, yung mga paborito naming food. Masaya na po kami. Very touching. Ma'am, you are very humble. Ano ba yan? Anyway, hindi. Totoo yung sinabi ni Mama, no? Kahit naman sa isang pamilya, makikita mo yung kababawan ng kaligayahan, no? Pag nabuo mo yung isang pamilya at merong konting pinagsasalu-saluhan, nag-uumapaw na yung kaligayahan noon. Sabi nga, that is the spirit of love, no? So, tulad ng sinasabi ni Ma'am, parang siya, yung head of the family, at yung kanyang mga anak ay ang kanyang mga staff. That's why sabi ni Ma'am, mababaw lang ang kaligayahan. Magsalo-salo, makain yung gusto, ay maligaya na. Kaya uli-uli, huwag ka maghanap ng parlor. Okay? Okay, we have 5 minutes after, 5 minutes before 1 o'clock. Siyempre, no, baka akala ni General Ochabe, she is leaving at 1. No, ma'am, you will still be with us until 1:15. Pag po kayong aalis, kami po ay maghahanap buhay muna. Ang programang ito handog sa atin ng Tuburan Coffee, owned and operated by Mayor Aljun Diamante of Tuburan, Cebu. Ng GMT Engineering Services located at 3rd Street, Wasagana Homes, Giginto, Bulacan, owned and operated by Melanie Peña Capuz. And thank you kay Congressman Sunny Lagon of Ako Bisaya Party List. And syempre, no, punta na kayo sa Rancom Spa, no? Owned and operated by Randy and Connie of Con. Nabati na kita. And muli, partner, nagbabalik tayo. Balikan natin si General Ochabe. Oh, nawala si ma'am. Ayun, muling nagbabalik ang ating the girl power, no? Congratulations to us, no? We are having the Women's Month. Ay, tama. Partner, ano pa itatanong mo kayo? Yes, ma'am. Follow up po na rin, ma'am. Alamin natin naman po yung best practices ng BFP at saka yung milestone na nila, yung mga milestone na program po natin sa BFP, ma'am. Okay po. Since nagkameron kami ng BFP Modernization Law, ito po yung Republic Act 11589. So kami dito sa National Fire Training Institute, nagkakaroon po kami ng mga revisions ng aming mga curriculum. Ibinabagay po namin sa modernization kasi magmo-modernize po kami ng mga gamit. So nararapat lamang na pati ang mga bombero ay modernize din. And then, magkakameron din po kami na yung napansin po namin yung mga nurses natin, medyo nagsisipagpuntahan na sila sa ibang bansa. So, ang gagawin namin is instead na emergency medical response lang yung magiging training na ibibigay namin sa aming mga kasamahan, may balak po kami na gawin po siyang emergency medical technician course na po. Mas comprehensive po ito at mas matagal po and mas maraming knowledge ang kailangan na gawin o ma-acquire ng isang bumbero kasi nga po kulang na po kami sa mga nurses. Kasama po kasi ang emergency medical response sa duties and functions na namin. Hindi lang kami nagpapatay ng mga sunog or nagpe-prevent ng fire. Kasama na rin po yan. And then, meron din kaming yung basic rescue and rope techniques. Nagre-rescue din po kami pag may mga sakuna or may mga accidents, ganyan, mga accidents po, road accidents, medyo prevalent po siya ngayon.
yung mga motorcycle accidents, mga ganyan po. So nagre-rescue po kami kung mapapansin po ni chief ng mga pulis, parati po nilang kapartner si Bureau of Fire sa pag may mga ganong pangyayari. And then meron din po kaming yung upgrading po of our facilities. Kasi naman po, 1990 pa po nandyan si National Fire Training Institute. So, nangangailangan na po siya ng mga upgrading po ng mga gamit namin, tsaka ng mga buildings, mga facilities po. At meron din po kami yung training center namin sa Region 12. Kami po ay napakabait po ng Boy Scouts of the Philippines. Pinapagamit po nila kami doon sa training center na yon. So, nagkameron po kami ng pagkakataon, binigyan po kami ni Governor ang patuan ng lote ng training facility and tutulungan din po niya kami magpagawa nun. Ito po yung haharapin namin project this year and 2025. Nakakatawa naman. Nawawala ng si ma'am. Ma'am, go ahead. Yun po yung aming mga activities for this year po and for 2025 din po. Okay. Okay, tayo po ay magbabalik pagkaraan po ng ating station ID. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Okay, muli pong nagbabalik ang inyong abang lingkod. Siyempre, kasama pa rin natin ang ating panauhin, ang butihing direktor ng National Fire Training Institute, Fire Chief Superintendent Belinda B. Ochave, at ang aking co-anchor, si Police Major Darius Agmalio. Partner, may nais kang gustong itanong kay ma'am kasi mamaya bibigyan din natin ng pagkakataon ang butihing direktor to extend yung kanyang mga pasasalamat sa kanilang mga stakeholders, of course. No? Go ahead. Yes, ma'am. To continue, ma'am, yung alamin din natin at kumustahin natin kung paano nagkakaroon ng community engagement ang BFP. As a whole na yun, ma'am. Mayroon pa ba tayong mga program na ganyan, ma'am, sa BFP? Yes, opo. Marami po kaming community engagement sa Bureau of Fire, lalong-lalo na ngayong Fire Prevention Month of March. So may mga naka-line up po kaming mga schedules, may mga pupuntahan po kaming mga eskwelahan po sa Camp Vicente Lim para magbigay ng fire prevention tips, at the same time emergency medical response, yung first aid, and then meron din po kami ipapakita kung paano mag-rescue, yung kakayanin lang po nila kasi po mga civilian po yung ating mga le-lecturan. So, ang inuna po namin yung mga teachers kasi sila po yung magli-lead sa mga estudyante pag may mga emergencies. And then also, we have a schedule with yung pong mga persons with disability natin na mga home for yung home for the aged, and then yung meron din pong persons with disability. So, magkakameron din po kami ng lectures kung paano po sila anong gagawin nila when it comes to emergencies. And then we also meron din po kaming ginagawa parati na yung mga tree planting, yung paano po makatulong sa environment, yung clearing of yung bodies of water natin sa paligid. Depende po kasi kung saan nakasituate yung mga trainees natin, yung mga training natin. So usually po tree planting yung ginagawa namin para po makabalik po tayo sa nature. Pero gaano karami, ma'am, ang nabanggit nyo kanina yung sa regions, meron, to total, ma'am, how many training centers do we have? Ma'am, we have 4. Okay. One, the main is in Camp Vicente Lim, and then may 3 po kaming satellite regional campuses po.
So, sufficient enough. May 4 na pala tayong ano, tsaka yung nabanggit ni Ma'am kanina, yung dinonate, no? Na lupa para mapagawan ng mas maganda pang lalong training center. Tama po ba, Ma'am? Yes, ma'am, opo. Lupa po, and at the same time, sila rin po yung magpapagawa ng facilities. Oh, galing Sa Sultan naman. Kudarat po yan. Okay. Congratulations daw kay kay Fire Chief Superintendent Belinda B. Ochabe, Director, Fire National Training Institute, and more power, syempre. That is from the author, no? The action man. So, this time, partner, meron ka pa bang nais, kasi bibigyan ko ng pagkakataon si ma'am na ika nga ay magpasalamat doon sa kanilang mga stakeholders at higit sa lahat, yung, kasi ma'am, very timely po, may mga ilan tayo kasing newly graduates, board passers, no? Yan, marami din nagtatanong dito sa ating training institute. Anyway, before that, partner, ma'am, please take this opportunity. Baka po nais nyong ika nga ay banggitin at pasalamatan ang ating mga stakeholders. Yes, ma'am. Siyempre po, unang-una, nagpapasalamat ako po sa inyo, sa DWBL po, for inviting me. Siyempre, hindi ko naman po maisasabi yung about National Fire Training Institute, kundi po dahil sa inyo. Thank you very much. I'm very grateful po na na-invite niyo po ako. At the same time, gusto ko rin pong pasalamatan si Bureau of Fire Protection dahil sa continuous support nila sa amin, si Philippine Public Safety College headed by President Ferdinando G. Sevilla, na ganun din po, support din po sila. At the same time, Philippine National Police po, especially si PNP Calabarzon na parati po naming partner pag may mga kailangan po kami, and ganun din naman sila, nandun po kami para sa isa't isa. And si Office of Civil Defense din po na kasama rin po naming partner sa pag-address sa mga sakuna po sa mga disasters. Okay. Siyempre, yung staff po sa NFTI pala, yung National Fire Training Institute. Yung National Fire Training Institute ko po na staff, minsan kinukulang kami sa tao, minsan madami ang trabaho, minsan sobra, yung mga ganon. So, sa hirap at ginhawa, na iraraos naman po namin ang lahat ng mga dapat naming gawin. Thank you rin po sa kanila. Okay. Alam mo, partner, dyan din, sa Calabarzon, si Attorney Berna Kabuhat, ang R3, no, na congratulations din kasi girl power nga, yung mga successful women natin who serve as an inspiration to each and every one of us. Okay, partner, baka meron ka pang nais itanong kay ma'am? Yes, ma'am. Dito, I wonder, ma'am, na yung gender equality, meron bang percent, ma'am, na sa recruitment nyo sa BFP kung ilan yung allotted na babae supposed to be at saka ilan yung allotted na for the males only, ma'am? Meron bang ganito, ma'am? Wala naman po kaming limit sa hindi po kami nagli-limit, naglalagay ng 10% o 5% o 20%. So kung ano po yung may time po, may year po na ang dami-dami po ng aplikante na babae. Meron naman pong the previous year ata medyo kumonti po. So tinatanggap namin po yung mga aplikante namin po. Pero depende pa rin yan, siguro minsan may mga regional offices na ang kailangan nila mas maraming drivers for this time, para sa fire truck, yung mga ganun po. So, meron din naman po pumapasok na driver na babae. May mga fire stations po kami na manned by women. So, ayun po. Well, anyway, ma'am, how long does it take for the course, para matawag at masabi nga graduate ka na ng National Fire Training Institute? 4 months, ma'am. 4 months po. Oh, very short pala naman yung period. Napakabilis lang. Oo nga. Very short pala yung period, expected na natin, ma'am, dito ang expertise nila on all aspects? Yes, ma'am. Pero prior to that 4 months, nagkameron na po sila ng 2 months orientation sa kanilang mga respective regional offices. Okay. So, hindi rin partner, hindi rin masasabi na
isinalang mo ng meron na palang prior 2 months Orientation. training before doon sa ano. Anyway, we only have about 5 minutes and this time we're going to ask for the parting message ng ating butihing panauhin, ang director po ng National Fire Training Institute, si the Fire Chief Superintendent Belinda B. Ochabe. Oh yes, Go ma'am. ahead, ma'am. Opo. So alam niyo po, meron po akong guiding principle. May verse po ako, favorite verse po ako sa Bible. Actually, dalawa po siya eh. Yung number 1 po si Luke 12, verse 48, chapter 12, verses 48. Yung sinasabi doon po is, much will be required of the person entrusted with much, and much more will be demanded of the person entrusted with more. So, ang prinsipyo ko po, ito pong star sa balikat ko, hindi po siya decoration o forma-forma lang o ganda-ganda, kundi malaki po siyang responsibility. Hindi siya yung, may accountability po ako sa Panginoon na dapat maibalik ko sa Kanya yan. And isa pong guiding principle ko po si Philippians chapter 4 verses 13, yung I can do all things in Christ who strengthens me. Yun po yung nag-empower sa akin. Tapos, ito pong sinasabi nila na first female Lakan general. Ito po ginusto ko to. Pinangarap ko po ito. Pagka-graduate ko pa lang ng PNPA, kasi sinasabi nila magje-general daw kami, mga bata pa kami, inasampu na po siya na sana ako yung makakakuha nun, pero hindi ko siya pinagsasabi. Sa sarili ko lang. So, gusto ko lang pong iparamdam or iparating sa mga nakikinig na lahat ng pangarap natin, pag matutupad natin, pag susumikapan po siya, yung tatrabahuhin mo, i-focus mo yung isip mo doon, makukuha mo siya. So, ito po yung proof, nakuha ko naman po siya. And para po sa ating mga kababaihan, alam niyo po, women are capable of anything. Yung gustuhin natin, of course, with the support of men. Maswerte po ako kasi yung asawa ko po, napaka-supportive. Kahit anong gawin ko, payag siya. Ako na lang po yung nagpepreno sa sarili ko kasi hindi man po pwedeng gabi-gabi nasa nightlife ako. Kasi may mga responsibilities ako as a mother. So ako na po yung nagsasabi sa sarili ko na hindi pwede na parati kang ganto, parati kang ganyan. Ibabalanse po natin parati. Hindi po puro trabaho, hindi rin naman po puro bahay, kundi balanse sa lahat. Yun lang po yung yung parang gusto ko iparating sa mga nakikinig sa atin. Yung piece of advice ni Ma'am. So, once again, sabi nga ni Ma'am, nangarap siya pero tinago niya sa sarili niya. Nothing is impossible with the Lord. Sabi nga ni Ma'am, yung kanyang I can do all things in Christ, no? Having a God-centered life and having a very strong faith, living with the Lord, nothing is impossible. Diba, Ma'am? Late yung kay Ma'am, Late. Yes po. Okay, sabi nga natin, thank you very much po sa napaka-inspiring message ng ating butihing panauhin. Sabi ko nga kanina, sabi ni Ma'am, nilihim niya sa kanyang sarili na makakamit niya ang maging isang kauna-unahang general ng Kaagapay Class 96, Lakan General. Sabi ni Ma'am, I can do all things in Christ. So with that, ika nga ay pagpaniniwala at pagkapit sa ating poong may kapal, nothing is impossible with us. Ma'am, thank you very much once again on behalf of the author, the action man, Police Colonel Benliner Capili. Maraming salamat po. Magandang hapon po. Partner? Paalam na ko, ma'am. Kay Ma'am. Ay. Yes, ma'am. Maraming salamat po sa inyong binigay na panahon at oras para ma-interview namin po kayo. Napakalaking bagay po, lalo na yung mga nanonood natin. Ma'am, nanonood ng mga estudyante ng Pasig po. Okay, anyway, thank you very much, Ma'am. Magandang tanghali po. Maraming salamat po sa pagkakataon.
Okay, inyo pong narinig ang tinig ng, sabi nga, no, the first Lakan General ng Kaagapay Class 1996. Pinangarap niya pero sinarililing niya dahil sabi niya sa sarili niya, I can do all things in Christ. Oo naman, di ba? Nothing is impossible if you have a very strong faith with the Lord. Okay, partner, umabot na naman tayo sa ating oras ng pagpapaalam. Bakit ba lagi kang nakatulala? Go ahead. Yes, ma'am. Papaalam. No. Kasama po ng buong pwersa ng Eastern Police District at Northern Police District, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyo na sa patuloy na pagsubaybay ang Lingkod ng Bayan radio program. At kami po ay patuloy na magbibigay ng serbisyong may malasakit, respeto at profesionalismo. Yan ang tatak ng Team Pamamarisan at Team Kamanaba. Magandang hapon po sa ating lahat. Okay, once again, syempre umabot na naman tayo sa ating oras ng pagpapaalam. Sa ating pong mga tigapagtaguyod, maraming salamat po. At sa lahat po, no, month of National Women's Month. So, congratulations. Saludo sa lahat ng mga kababaihan sa mundo. And Fire Prevention Month. Let's all be careful. Okay? Again, ito po ang Yabang Lingkod, Flory Gabitan. Muli po tayo magkarinigan sa darating na Martes. Magandang hapon, Bansang Pilipinas. Thank you very much sa technical, kay Engineer at kay Glenn. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang 1:00 ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan.